Okay po, thank you. Salamat din. Good morning, Governor V. Good morning. I'm also from Batangas. Where? I'm from Lemery. Oh, okay. So, I would like to ask, since before muna ako magtanong kasi dami, it's overwhelming with so many things I really wanted to ask each one of you. Kasi po, as the governor, you have also, kasi I've seen you from Sister Stella L na you're pushing for what you want to happen, changes and help for the government and the society, and as governor and as a great mom. No, how did the experience in cinema help you in achieving your goals for the province? Tapos how did it help you? How did the constituents help you also, and share to you yung experiences ng The Healing? Meron po bang mga nagkukwento rin sa inyo? Siyempre sa Batangas maraming kwento ng dami. Ano po yung unforgettable na sa palagay nyo hindi nyo makakalimutan, medyo nakakatakot talaga? Doon sa first question siguro, siguro malaking plus factor ko rin ng klase ng serbisyo sa Batangas ay yung pagiging showbiz ko, na tao pinag-uusapan, plus yung pagiging nanay ko. Kasi i-consider ko lang naman yung Batangas a bigger family eh. Kasi ang approach naman dito, administrative. Ang Batangas ay parang mo rin isang malaking bahay, being a local chief executive. So kung ano yung gusto kong mangyari sa immediate family ko, parang anong gusto ko sa mga anak ko, I want my children to be healthy. So I want my bigger family in Batangas to be healthy too. That's why the biggest bulk of our budget goes to health. Kasi nakikita ko sa pamilya ko, I want my children to have good education. So my second priority in Batangas is to upgrade the quality of education we give to our young students para in order for them to be competitive. Tama? So nanay din ako doon, madalit salita. I want my children to live in a safe place. So I'm giving full support and augmentation sa aming peace and order. Nanay din ako. So I think nagiging plus factor yon kasi yung paglapit ko sa tao, meeting different kinds of people, sanay na ako dun sa show business eh. 9 years old, trabaho ko na yan. More than half of my life, tao nang ini-encounter ko. Lahat, all walks of life. From the top to the squatter. Kasi wala naman kami sa Hollywood para magtayo ng set. So pag may eksena kaming squatter, nasa squatter kami talaga. So ramdam mo yung pulso ng mga taong yun. So yun ang nagiging advantage. Kasi yung background ko sa pagiging artista, at background ko sa pagiging nanay, yun ang nai-apply ko. And I think, in a way, nagiging plus factor sa klase ng serbisyong binibigay ko sa Batangas as a public servant. Did I answer it right? Opo. Tapos meron pa po akong tatanong yung tungkol dun sa, kasi na-miss ko, hindi ko makalimutan yung recipe nyo na merong spaghetti, tapos may chicken. Oh, maybe one. Meron na po ba kayong bagong i-share na sinishare nyo sa pamilya nyo? Siyempre, nanay ako. No? Yun pa rin, hindi naman ako natuto na. Yung kahit sa isang pinipin kong made in one with spaghetti. Kahit sa isa ko direct natikman mo na yun. Na may 3 years ko na rin yan. Ginagawa ko lang yung pang-special occasion. At saka, alam ko naman yung gagawin na doon, inuutos ko na lang, o sige, gisahin mo na yung corned beef, lagay mo ng butter, ako na lang magtitimpla. Yung gano'n, still up to now, made in one pa rin. Anyway, going to that faith healing thing, noon po sa Batangas yan. Napakarami po nating mga faith healers sa Batangas. In fact, si Direk, kung saan pa nagpunta, nung mag-shooting kami sa Batangas, doon lang niya na-realize, Diyos ko, kung saan pa kami nag-research rin, dito lang pala sa Batangas, ang dami. Noon po yan sa Batangas. Maraming naniniwala dyan at maraming nagagamot. Kahit yung, kung makikita nyo yung pila doon, ay hindi lang yan, pati mga amulet, tama? Noon sa Batangas yan. That's why hindi bago itong The Healing kung pag-uusapan natin yung mga healers. Kasi ang daming healers or faith healers sa Batangas. Yun. At ang dami, haba ng pila. So maraming naniniwala. At nakikita ko, gumagaling sila. Yung mga oil na pinapahid, yung sakit ng tiyan, they're getting better. So they believe in that. Thank you po. Thank you rin. Good morning po.
ako po si James, per Governor V po. Meron, sabi niyo po sa kanya may factors po ng pagiging artista niyo na i-apply niyo sa pagiging politician niyo. Meron naman po ba na nung naging politician na kayo, na-i-apply niyo sa pagiging artista? Parang wala. Pero malayo po ba? Alam mo, ano? Yung masasarap na pagkain ng Batangas. Yes! Yung mga produkto ng Batangas, sa shooting namin, talaga lahat mula sa isda, mula sa ice Sinaing. cream gawa doon, mula sa mga dinadala ko sa so natitikman Sarap. nila yung mga produktong Batanggenyo. Yes. Yun. Pero kung pag-uusapan natin yung system ng show business na i-apply ko doon, politics is different when you're there. It's sabi nila, it's almost the same kasi tao, sa experience ko, hindi, malayo. Politics is no joke. If you will really serve, or if they will really call you as a public servant, it is really a sacrifice. Hindi ganun kadali. Because you're dealing with reality. Hindi ito, showbiz tayo, tama? Kung hindi lang, pwedeng i-edit yan, doon hindi pwede. Any decisions na gagawin mo ay maapektuhan ang totoong buhay ng mga tao. So, realidad yun, na katotohanan yun. So, hindi ko po pwedeng i-compare sa show business. Although isa lang, dahil tao rin. Yun. But system in politics is no joke. But it's still very fulfilling. Iba rin yung dealing with reality. May nagagawa ka, nagpapasalamat sa iyo ng walang camera. Iba rin yun. Kasi realidad na yun. And the mere fact na pinagkatiwalaan ka, binoto ka, babae ako, sometimes they underestimate women, but not anymore. Women empowerment. We can do better. You've showed something, and they listen to you. That's already a legacy. Yun naman ang hindi nababayaran ng pera na kaya ko ipagmalaki. Yung tiwalang binigay sa akin ng Batanggenyo. Priceless yun. Wow.